Malapit na kayo. Ramdam nyo na siguro. Nakita nyo, ang dami ng barbed wire doon sa, yun, sa may Minjola. Ramdam nyo na siguro, konti na lang ang itatagal nyo. Baka hindi nyo na matapos ang 2028. Tingnan nyo, nagkakagulo pa sa kamera. Labo-labo na sila, oh. Diyan sa may Congress, nag-aaway-aaway na yung mga ulaga. Nag-aaway-aaway na yung mga ulol. Hirap na hirap silang makakuha ulit nung sindami ng ng pirma para sa impeachment ni VP Sara. Pucha, magkakaroon pa yata ng agawan ng kapangyarihan diyan. Oh, ganito kasi ganito yan. Si Boji D. Ito narinig ko lang to pero alam ko naman na hindi totoo tong narinig ko. Etong si Boji D, tao yan ni Sandro Marcos. Pinatalsik nila yan kasi talaga ang namamayani dyan, si Romualdez at saka si Zaldico. Yan ang bossing dyan. Ngayon, ayaw magbitiw ni Romualdez. Sinibak, tinrabaho, di umano. Hindi ako nagsabi niyan. Tinrabaho nito ni Sandro na matanggal si Zaldico. Dahil nga, 'di ba may kwento nga, may kulang-kulang yung binigay sa kanyang ayuda. Kulang-kulang yung mga niremit sa kanya kaya nagalit tapos pinatanggal daw. Hindi ako nagsabi niyan. So ngayon, pinatanggal niya ito. Nung tinanggal ito si Zaldico na Appropriations Committee Chairman. Na-check na nito ni Zaldico na ako, delikado to. Putang ina nito mga satanas tong mga to. Yayariin ako ngayon. Yayariin ako nitong mga to. Kaya tumakas sa ibang bansa ito si Zaldico. Galit na galit daw. Balitang-balitang galit na galit daw si Romualdez doon sa ginawa ni Sandro na biglang inalis etong si Zaldico. Tapos ipinalit si Kimbo, di ba? Pansamantagal. Diyan na nagsimula yan. Hanggang sa na-pressure na itong si Romualdez na pinaalis na siya. So nung na-pressure na, umalis na siya, syempre utos yun nung pinsan niya, nag-usap sila Nung pinsan niyang tumutulo yung sipon, si Boy Sipon. Nag-usap sila, tapos wala na magagawa. Syempre, pinsan lang kita, anak ko yan. Syempre, ginugroom ko yan para maging satanas ng Pilipinas Yan ang ipapasa ko dyan, ang corona ng mga demonyo kay Sandro So ngayon, eto na, pumasok na ngayon, biglang yung Boji din na yung pumalit. Eto na, syempre. Ayaw daw ng isang bilyonaryo na nagpopondo sa mga politiko na ayaw sa ginagawa nitong tandem ni Boji at saka ni Kuya Boji diyan sa Batibot at saka nito ni itong si Charis. Kaya ngayon nagkakaroon ng power struggle diyan. Gusto nitong bilyonaryo na mailagay yung kanyang tao diyan sa kamera. Eto na. Oo, mukhang itong si Puno pumuposisyon at mukhang itong si Puno gustong siya yung pumalit doon. Parang siya ang ilalagay na pumalit doon. Sino ba yung na yon? Yung bilyonaryo na yon? Alam niyo na yun kung sino yun. Naging mainit yung bilyonaryo na yon at nabanggit yun nung isang congressman din na matapang. Oo, basta malalim yan, malalim mga bossing. So ngayon nagkakagulo-gulo na dyan sa Kongreso at po China, paano ngayon tong aandar tong impeachment ni VP Sara? Kung dito pa lang sa Kongreso nagkakagulo na kayo, paano pag napunta ng Senado yan? Pagdating ng Senado yan, wala na yan. Lusaw yan, harangin nila lahat yan. Baka biglang sumulpot si Bato, hulihin nyo ko, ulul, nandito na ako. Antayin lang ninyo. Ito, play natin tong balitan to. Kumala sa mayorya ng Kamara, hindi raw sila kontento sa pamumuno ni House Speaker. Jiggy, dismayado nga raw itong National Unity Party o NUP sa pamumuno ni House Speaker Boji D. Kaya pinag-iisipan nilang kumalas na sa mayorya. Ayon nga po kay NUP Chairman at Acting President Ronnie Puno, pangunahing issue nila ang tungkol sa budget. Isa na rito ang hindi pantay na budget allocation o kulang po o halos wala raw inilaan na pondo para sa public works projects. Kalahati raw yung binawa sa budget ng mga distrito ng ilang kongreso. Pera talaga pera na pinag-aawayan nyo. Ba kasi kayo kayo dyan yung mga nakakatanggap ng maleta-maletang pera po siya nyo daw, hatiin nyo naman sa lahat. Siguro nakita na, ayan, ganun kalaking pera. Ganun karaming maleta, 805 billion, wala tayong magkano lang na natin, na napakinabangan natin, sila lahat na kinabang, ang laking pera nun. Kaya ngayon naglalabo-labo na sila, kaya maganda yung maganda rin yung nangyari na lumabas itong Marines. Nung lumabas yung Marines, nakalagay doon yung mga congressman na nakatanggap ng ganito karaming maleta. Gulat yung iba, 300 tayo. Ginamit tayo sa pagpirma kay Inday Sara, tapos sila lang ang mga nakatanggap ng maleta. Tapos
Di umano, ito si Trillanes nakatanggap din ng maletang pera. Mabuti pa si Trillanes nakatanggap ng maletang pera, samantalang tayo, pumirma rin tayo kay Inday Sara, di naman tayo nakatanggap ng maletang pera. Ilan lang sa mga kasamahan natin, yung nakatanggap ng maletang pera, 300 tayo rito. Ilan ang pirma nakuha ni Inday Sara sa impeachment nun? Higit 300 yata eh. Ay, 200 plus. Oh, ganun karami yung napakinabangan nila para ma-impeach si BP Sara. Tapos makita nila, po, tangin ang daming maleta, wala man napunta sa akin. Nagkakabigayan pala dyan sa may Congress, tapos hindi man lang tayo naabutan ng envelope tsaka ng paper bag. Aba, hindi pwede to. O kaya ganun siguro nangyayari, naglalabo-labo na sila, pinag-aawayan nila, pera, di ba? Kaya very good kayo dyan yung 18 na Marines. Mabuti na lang inilabas nyo yung mga pangalan. At least nakita nila, pucha, etong mga to. Kaya pala bago yung relo nung isa. Yung isa bago yung sports car, may helicopter na isa. Kaya pala isa buong pamilya nagpunta dun sa Amerika o sa ibang bansa, nag-i-snow, nag-ski pa dun. Tangin na, nakatanggap pala ng mga maleta to. Samantalang ako, araw-araw din akong nagpapa-interview, araw-araw din akong bumabanat sa mga Duterte. Wala akong nakuha maleta. Mga suga pa, ayan na ngayon, away-away na yung mga ulol, mga mukhang pera eh. Tulad ni Puno at iba pang miyembro ng NUP, habang yung ilang kongresista na nakipagnegasasyon para sa budget ay nakakuha ng bilyon-bilyon. Nitong Disyembre lang lumabas nga sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ na yung distrito ni Speaker D ang may pinakamalaking budget increase ngayong taon. Ito yung budget para po doon sa mga proyekto ng DPWH. Sa kabuuan, umabot sa 3.8 billion pesos yung budget allocation na inaprubahan ng Kamara para sa distrito ni Speaker D o halos triple ang itinaas. Pakinggan po natin itong pahayag. Ayan yung pinakikita ko sa inyo nung nakaraan, di ba? Sa distrito ni Boji D, ang laki ng itinaas. Distrito ni Sandro Marcos, wala namang, magkano lang yung kinikita nung kanyang distrito, triple. Yung pondo na nilagay doon, tapos puro ghost project pa. Sa distrito ni Romualdez, ganun din. Wala namang mga proyekto, pero doble yung nilagay nilang pera doon kumpara doon sa kinikita nung distrito na yan. Oh. So ngayon, sabi ko sa inyo, nainggit sila. Laki naman ng allocation nyo, ba't sa amin ang konti? No, so pera-pera lang yan. Nag-away-away na sa pera. Alam mo, money is the root of all evil. At ang demonyo yan. Oo, ang problema, marami silang gustong magmana ng trono ng kasamaan ni Lucifer. Kaya ngayon nagtatalo-talo sila. Dito pa lang sa ibabaw, nagtatalo-talo na sila. Pagdating nila sa impyerno, magugulat ka, magtatalo-talo pa rin yan. Baka nga sa kademonyohan ng mga to, si Lucifer, bumalik na sa langit eh. Doon balik na ako sa langit. Ang bait ko pala. Etong mga to, mga taga-Pilipinas, putang ina nitong mga to, mga satanas pa sa akin eh. Ayoko na. Baka humingi ng tawad kay Jesus yun, bumalik sa langit yun, maging mabait na ulit siyang anghel. Ganon na mangyayari sa pag sama-sama namatay ito, yung mga congressman. Tregs, magtatayo yan ng fraternity doon. Baka pati si Lucifer, kupitan ng mga to. Puno. Kung ikaw rin, bawa, ikaw ang tagapagsalita ng 300 na congressmen, di ba? Dapat siguro iuna mo yung iba para hindi ka naman maakusan na sinasamantala mo ba yung katungkulan bilang taga-negotiate para. Ayan. Sa kanila mismo lumabas, mga bossing. Na itong Speaker of the House na si Boji D, inuuna niya yung sarili niya. Si Martin Romualdez ganun din. Ito si Sandro ganun din. Ayan si Bongbong ganun din. So sila na mismo ang naglalabas ng mga kademonyohan nila. Dito sinasabi nila na ang pamunuan ng Kamara korap. Kayo pala yung mga korap, ba't naghihiring kayo ng mga korap? Kayo pala yung mga korap dyan eh. Parang sinasabi nito ni Puno na korap si Boji D. Bakit hinihiring nyo si Inday Sara? Unahin nyo munang ubusin yung mga magnanakaw sa hanay nyo. Bago ko kayo tumingin ng ninanakaw ng iba kung may ninanakaw nga. Ayusin nyo yung mga buhay nyo. Ang gulo-gulo nyo na. Dapat buwagin na talaga yung Congress eh. Oo, gawin na lang lahat nito mga servidor na lang sa restaurant. At wala nang congressman eh. Para sa Kongreso. Jiggy, bukod nga rin dun sa hindi pantay na budget, problema rin umano yung mga hindi pa natutuloy na public works projects sa unang quarter ng taong ito. Wala pa raw kasing inilalabas na pondo para sa mga ito. Narito po ang kanyang pahayag. What the heck is going on? Di ba? Kasi nothing is moving on the construction front for the country. To declare everything for later release and bringing everything to zero, at the very least, is improper.
Jiggy, paglilinaw ni Congressman Puno, hindi nila pinipersonal si Speaker D. Gusto lang daw nilang umaksyon ito. Pag-uusapan nga rin daw ng partido kung kakalas sila sa mayorya ngayong darating na session break. Jiggy, hanggang sa mga oras na ito ay wala pa rin pong reaksyon si Speaker D sa mga pahayag ng NUP at ni Congressman Puno. Jiggy. At Marian, mauwi kaya sa kudeta itong galawan ni Puno? Jiggy, kung kakalas yung NUP sa House Majority, nasa 40 kongresista yung mawawala sa mayorya. Pero natawa na lang si Puno nang tanungin nga kung may plano silang mag-upo ng bagong House Speaker. 40 lang daw kasi sila at hindi ito sapat para maghalal ng bagong leader sa Kamara. Alam naman natin, Jiggy, na numbers game ang umiiral sa Kamara. Kaya big deal pa rin kung kakalas ang NUP sa majority. Jiggy. At itong bahagi ng itong pahayag ni Puno ay meron kayang kinalaman sa planong impeachment o impeachment ni VP Sara? Jiggy, nilinaw ni Congressman Puno, wala pong kinalaman itong plano nilang pagkalas sa mayorya sa impeachment ni VP Sara. Hindi rin daw sila nakikipagsabwatan sa mga Duterte. Bumoto pa nga raw yung NUP pabor sa pagdeklarang sufficient in substance yung mga impeachment. Nakita nyo na kung gaano kalakas si Inday Sara. Di ba sinasabi ko na yan sa inyo? Na itong mga congressman na ito, mag-aalala na yan sila. Iingay na sila na parang, ayaw namin yan, wag na yung impeachment. Unahin natin yung mga proyekto, unahin natin yung trabaho natin, unahin natin yung ganito. Pagod na kami sa impeachment. Una pa lang, hindi pa na i-file tong impeachment na sumunod. Nagsasabi na yan nagsasabi na yan si Puno na ayaw nila yan. O wala na, exhausted na daw yung mga exhausted na daw yung mga Filipino. Diyan sa na yan, diyan sa impeachment na yan. No? Hindi ba, kita nyo na yung Duterte effect. Umi-epekto na. 2026 pa lang paano pag 2027 na? Sabi ko sa'yo, lahat yan, baligtaran yan, putang ina yan. Lahat yan, mga naka-green. Pagka nangampanya yan, lahat yan, mga nakakulay green yan. Kahit na hindi naman tinaas ni Inday Sara yung mga kamay ng mga hayop na yan, putya, lahat yan, puros mga maka-Inday yan. Pag nambudol yan sa kanilang mga constituents, mga Duterte, talagang dun kami. O, mga Duterte talaga kami, noon pa. Pero putya, pumirmang mga hayop na yan. So ngayon pa lang, nagkakaroon na ng krisis. Siyempre, itong sinasabi niya na 40 lang kami. Siyempre, naggagapangan na yan. Kukuha na yan sila ng mga kaalyado nila para mapalitan niya ang speaker na yan. Kasi sasabihin nila sino ba yung mga nasama sa maleta? Nasama ka ba? Hindi, di ba? Mantakin mo, na maleta na sila, nandiyan pa rin sila pa rin yung namamayani, hindi sila nagbabahagi. Papayag ba tayo niyan? Di ba? Mga ganun na yan. Yung appropriations, ang pinaprioritize, puro sila lang. Ang pinaprioritize, sila lang. Paano naman tayo? Hindi pwede yan. Kaya ngayon, magkakaroon na yan ng labo-labo dyan, magkakaroon na ng away-away dyan, tapos magkakaroon na ng exposure dyan, magkakaroon na ng pagsabog ng alitan nila dyan, yari na. Hindi sila magkasundo, di ba? Dahil saan? Dahil sa pera. Yan tayo eh. Complaints. Jiggy. At ngayong araw ang deadline na paghain ng tugon ni VP Sara sa impeachment complaints. Anong update dito? Naghain na. So si Jiggy Manica, huli na naman sa balita. Diyos ko po. Yan. So yan yung balita patungkol dyan. Tingnan natin. Ito, napakaganda rin itong balita na ito, mga bossing. Gusto kong makita ninyo, although alam ko naman na napanood nyo na ito, pero gusto kong mapanood nyo ulit. Ito yung isa sa human rights advocate diyan sa Japan, ang nakikiusap sa UN na tingnan itong kaso ni Pangulong Duterte dahil maling-mali daw yung proseso ng pagkakakulong ni Pangulong Duterte. Hindi daw dumaan sa proseso, political daw. Hindi daw dapat pumayag ang buong mundo diyan dahil kung kaya nilang gawin sa isang presidente, kaya nilang gawin sa lahat ng presidente basta kaaway sa politika, hindi ba? So mabuti pa to si Hapon. Alam niya yung mga nangyayari sa Pilipinas, pero itong mga dilawan tayo at mga loyalistang mga tanga, sariling lahi nila hindi nila maipagtanggol, mga tanga talaga. Natatandaan ninyo nung nasa Japan kami. Merong signature campaign dyan sa Japan. Kasi merong isang senador na inilapit nila yung ni Pangulong Duterte, yung kaso ni Pangulong Duterte. At yung senador na yon dyan sa Japan, sabi niya, magkalap kayo ng pirma, both Japanese and Filipino, na sumusuporta kayo dito sa panawagan na ito, na si Pangulong Duterte, i-request natin dito sa Japan ang interim release. Kasi yun ang inaan nila sige, okay man. Sige, nandiyan na may hearing na pero alisin na siya sa kulungan. Dito sa Japan ang interim release. Pag nakalikom kayo ng pirma, ako mismo ang maglalagay, ang mag-open nito sa session.
para ihiling sa gobyerno ng Japan, which is kaibigan naman ng Pilipinas ng Japan, and si Shinzo Abe nga nagpunta nga sa Davao yun dahil bilib na bilib kay Pangulong Duterte. Dahil ang Japan ang isa sa pinakamalaking funder ng ICC, i-request nila na dyan si Pangulong Duterte sa Japan interim release. O di ba? Palakpakan. Yan yung mga taga-Japan. At yung hapon daw na yun na senador, siya pa daw yung follow-up ng follow-up. O nasa na tayo? Nasaan na yung mga signature campaign nyo? O ano na ito? So, lahat ng mga politiko daw sa Japan, nagtatanong, bakit nandoon? Si Duterte, ang galing-galing yan. Anong naging problema? So, sila Doc Lorraine Badoy, kasi si Doc Lorraine Badoy, naka-asylum na yan sa Japan. And yung mga Filipino community doon, nagtataka sila, ba't kayo nagrarally? Ano ba nangyari? So, wala silang alam sa nangyari. Nung nalaman nila si Pangulong Duterte nasa Hague, sabi nila, bakit? Kasi nilabanan niya yung illegal na droga, dapat 'di ba bilang presidente talagang kailangan labanan mo yung illegal na droga. Bakit siya ikinulong doon? Mali yun. So yun yung sinasabi ng mga Hapon at isa sa mga Hapon na nagtatanggol kay Pangulong Duterte. Panoorin nyo. International researcher sa United Nations Human Rights Council na palayain na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sigay Saito ng SMNI News Japan para sa detalye. Umabot na sa international stage ang panawagan para sa katarungan at kalayaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya ay kasalukuyang nakadetain sa ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands. Hindi Pilipino kundi isang Hapon ang matapang na nagtanggol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa harap ng mga kapwa-banyaga sa isang session ng United Nations Human Rights Council o UNHRC sa Geneva, Switzerland. Sa talumpati ni Shunichi Fujiki ng International Career Support Association sa UNHRC, pinurigsa niya ang umano'y political persecution laban sa 80 anyos na dating Pangulo. Binigyan diin ni Fujiki ng pagdala kay Duterte sa ICC noong buwan ng Marso na karang taon ay walang proseso. Ayon sa kanya, nalapastangan din ng insidente ang kalayaan ng Pilipinas na magpasya sa internal affairs ng bansa. I stand here to denounce the grave injustice. Rodrigo Duterte to tell the 80 years old former president of the Philippines who blamed... Ayan, denounce the grave injustice. Grabe, ang lakas ng salita na yun, mga bossing. For illegal drugs to protect millions has been unlawfully removed from the homeland and held in the prolonged pretrial detention by the ICC in The Hague. Iginiit ang Japanese researcher sa UNHRC na hindi makatarungan ang pagkakakulong kay Duterte sa ilalim ng pangdaigdig. Tatanungin ko kayo, sinong mainstream media ang nagbalita nito? Kung yung Japanese na yan, nagsalita against kay Duterte dyan sa UN Council na yan? Si Bongbong nga nagsalita sa isang tawag dyan sa UN dyan sa Amerika, yung pagtitipon-tipon Ang daming balita tungkol doon. Wala na makakwenta-kwenta. Kung itong mama na ito, ang sinasabi niya, mga laban kay Pangulong Duterte, kinakampihan niya yung ICC, pusta tayo, all over the news yan. Pero, tinan mo, pinagtatanggol niya si Pangulong Duterte rito. Taga-UN to, hindi Pilipino. Alam niya lahat ng nangyari. Alam niya kung ano yung mga nilabag na karapatan na itong bansa natin. Bansa pa natin, ha? At yung nilabag din ng ICC na karapatan ni Pangulong Duterte. Tinan mo, may mainstream media na nag-pick up. Isa lang ang nag-pick up, SMNI lang. Bakit SMNI lang ang nag-pick up? Samantalang pagka ibang issues naman, pinipick up naman ng SMNI. Bakit pag ganito, importante to para sa bayan Pilipinas, hindi pinipick up na mainstream media? Paano? Putangin ng mainstream media na yan, mga bayad Yung mainstream media na yan, mga prostitutes yung mga yan. Pucha, nakatanggap ng mga mali-malita. Di ba sinabi nung mga sundalo na may hinatiran silang isang media person? Propagandistang hayop na yan. Di ba? Yan. Dito nyo, sayang sabi ko sa inyo, tayong banateros at tayong lahat, mga Pilipino, pati mga ibang Duterte vloggers, lahat tayo ang ka-counter sa propaganda nitong putang inang mainstream media natin sa Pilipinas. Yung mga hayop na yan, na mga bayaran at mga propagandista ng mga komunista, tayo ang lalaban dyan. Di kang batas. Kinwestiyon niya ang pakikialam ng ICC lalo't hindi dumaan sa paglilitis sa mga local court ng Pilipinas ang dating Pangulo. Sinabi rin ni Fujiki na ginagamit umano ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sitwasyon upang sirain ang pangalan ng pamilya Duterte. Dahil dito, patuloy siyang nagsasalita sa mga international forum upang ipaalam sa mundo ang kanyang panig sa kaso. Binatikos din niya ang ICC dahil sa 3 beses na pagtanggi sa hiling na pansamantalang makalaya ang dating Pangulo. Since March 11, 2025, exactly 1 year ago today, this elderly leader has endured detention, separated from family and serious health issues. Global rallies and protests in The Hague and throughout the world demands the interim release, which has been unlawfully denied by the ICC 3 times.
This over 1 year pretrial detention raises profound question about compliance with the long statute's guarantees of human treatment and speedy trial. Para kay Fujiki, malinaw na paglapastangad sa human rights ni Duterte ang ginawa ng ICC. Si dating Pangulong Duterte ay nahaharap sa kasong crimes against humanity sa ICC dahil sa war on drugs noong kanyang termino. It is an affront to human dignity and the abuse of international justice for political ends. We urge this council to demand humanitarian review and interim release of President Duterte. Justice must be fair, not a weapon against the people. The majority of the Filipino voice will not be silenced and depressed. Ang pagkilos na ito ay bahagi ng kampanya ng Republic Defender. Oh, Claire Castro, hindi si Bongbong may mga ganyan ba? Si Bongbong, sabi ko sa'yo, pag namatay ang bukas, takin na maniwala ka, baka mag-party sa buong mundo. Itong mga Pilipino to, baka hindi na mga nakasimangot to, baka ang saya-saya na ng mga Pilipino na ito. Tingnan nyo, mayroon ba kayong ma-organize sa kahit anong bansa na gumawa nito para kay Bongbong? Tapos ito si Larry Gadon, naghahamon kay Inday Sara na, sige, magtawag ka sa tingnan natin kung ilang pupunta. Gago, pumunta ka rito sa Japan, baka sampalin ka dyan. Kami yung dami ng tao na yan, naging part ako niyan. Kasama ako sa nagmamarcha-marcha dyan noon, nandiyan kami sa Japan. Grabe, ang dami nito. Hindi magkakakilala to ha. Basta inorganize. Dito, makikita-kita tayo. Noise barrage tayo. Pupunta dyan. Ang dami. Alam mo, minsan nga ang permit namin pang 150 lang. Hindi na nga namin ina-announce. Kasi pag pumunta yung mga Pilipino, ang dami. Nagagalit yung mga polis. Huy, ang permit nyo 150. Putangin na yun, 1,000 na kayo. Ganun daw. Kaya minsan daw nililihim na nila para lang hindi mapagalitan ng otoridad. Pero wala, hindi mo mapipigilan ng suporta kay Pangulong Duterte. Dito pa lang to sa Japan ha, meron pa sa Middle East, meron pa sa Europe, meron pa sa Amerika, buong mundo yan, kakapal ng mukha nyo. For Peace and Unity at Duterte supporters dito sa Japan upang ipakita sa international community ang injustice laban sa dating chief executive. Sa ngayon, naghahanda ng mga supporter ni dating Pangulong Duterte dito sa Japan para sa pagdiriwang ng kanyang 81 kaarawan sa darating na Marso. Saan ka makakita? 2 taon na sineselebrate, 2 beses na sineselebrate yung birthday ni Pangulong Duterte sa iba't ibang panig ng mundo. Yan ba ang hindi mahal ng tao, Claire Castro? Yan ba ang hindi galit ang mga tao sa pagpapadala ng gobyerno natin kay Pangulong Duterte sa ICC? Tingnan nyo, malapit na kayo. Ramdam nyo na siguro. Nakita nyo, ang dami ng barbed wire doon sa, sa may Mindiola. Ramdam nyo na siguro, konti na lang ang itatagal nyo. Baka hindi nyo na matapos ang 2020. Tingnan nyo, nagkakagulo pa sa kamera si Inday Sara. Wala, basic. Ganun pa rin, maayos pa rin ang itsura, hindi pa rin apektado.